Hi guys, welcome to our YouTube channel. Medyo matagal-tagal kami hindi nakapag-upload ng video kasi medyo busy kami sa aming mga trabaho at saka mga pala guys, may good news din ako na natanggap, na ibabalita sa inyo. Na-approve kami dun sa, nabanggit ko nga pala dun sa video ko dati na nag-apply kami ng K1 visa. So na-approve yung I-129F namin na pinasa nung May 22. So, good news siya, diba? Kasi na-approve siya. Kaya lang, mayroon pang mga bang step na gagawin. Medyo marami-rami pa yon. At yun yung pinagkakabisi-bisihan namin ngayon. Kasi, bukod sa trabaho, nag-apply nga kami ng visa. Then, ako ay magpo-for good na rin. So, uuwi muna ako ng Pilipinas bago, habang nag-aasikaso kami ng aming mga papel at naghihintay kami ng visa. So, mag-stay muna ako sa Pilipinas. Hindi ko alam kung ilang buwan. But, dun muna ako kasi nung nag-apply kami ng visa, bago kami mag-start ng mag-apply, pinag-usapan na namin ni Anthony na uuwi muna ako once natapos yung contract ko. So, ano na namin yung calculate na namin na kumbaga matatapos yung contract ko. And then, perfect time din siya dun sa aming application. Kaya lang, medyo pumagal daw yung ng USCIS ngayon. So, yun. No choice kami. Kaya, uwi na muna ako ng Pilipinas. Tsaka, doon din kami magpapa-interview kasi meron akong K2. So, bukod sa K1, meron akong plus K2. Yung anak ko na 15 years old is kasama ko rin papunta dun kay Anthony. Kaya, uuwi muna ako ng Pilipinas para dun kami magsama ng pag-interview at medical. Kasi medyo nabiging busy ako. Tapos nag-for good nga ako. Kaya, abalang-abalang lola nyo. Tapos, kwento ko lang na yung mga amo ko is okay naman sila, kaya lang okay naman sila na umuwi ako, kaya lang syempre matagal-tagal kasi yung pinagsamahan namin 8 years akong 8 years akong nagstay dito sa kanila. So syempre medyo mahirap din yun kasi ako yung nagpalaki ng anak nila. So last Sunday nagpabox na ako ng mga gamit ko sa Pilipinas kasi nga ayokong magdala ng luggage dahil naiisip ko yung mga issue sa Pilipinas na hulog bala. So ayokong magkaroon ng aberya. Kaya ang ginawa ko, sinabi ko kay amo na ako na lang magpapabox ng mga gamit ko. Ako na lang magbubook ng ticket ko tapos ipapabox ko yung mga gamit ko. Which is pumayag naman siya na ipabox ko na lang. So, nagpabox ako nung Sunday at pagod na pagod ako kasi namili ako ng konting ipapabox ko kasi kung yung mga gamit ko lang parang 'di ba, talo ako sa padala. So, ang ginawa ko, bumili ako ng konti tapos sinama ko dun sa mga gamit ko. So, ayan, papakita ko dito mamaya yung video kung gaano karami yung mga ipapabox ko. Tapos, kung saan ako nagpapabox. Kasi since nung nag-work ako dito sa Hong Kong, dito na talaga ako siya sa na to nagpapabox. Sa cargo na to nagpapabox. So, subuko na sila. Kaya, hindi ko na try yung iba. Kasi, yung iba medyo may issue. Parang, yung friend ko na nagpasok sa akin dito dati, nawalan siya ng gamit dun sa box. Parang binutas, ganyan. So, kaya hindi ako basta-basta nagpapabox kung saan-saan. Kaya yun lang talaga yung pinagpapaboxan ko na cargo na yan. So, ayun. For good na ako. And then, doon ko itutuloy yung application namin, yung mga process doon ko itutuloy. Kasi marami pa akong gagawin. Kailangan kumuha ng police clearance dito sa Hong Kong. Kasi nag-work ako dito for 8 years. So, sabi nila kapag ka nag-work ka sa ibang bansa, kailangan mong kumuha ng police clearance kung saang bansa ka nagtrabaho. I think 6 months pataas. Within 6 months, ganyan, pataas. Doon kailangan mong kumuha ng police clearance. So, doon ako medyo nahihirapan kasi nga, sala na doon sa aking time. Dahil uwi na nga ako ngayong August 1. Hindi pa dumadating yung aming na-approve kami, pero kailangan
pa siyang ipasa sa DOS, which is USCIS, DOS, and then NVC. So, NVC ang magbibigay sa amin ng case number. At yung letter, parang welcome letter. So, pag may welcome letter ka na, at saka ka lang makakakuha ng police, ako makakakuha ng police clearance dito sa Hong Kong. Kasi required yung welcome letter na galing sa NVC sa pagkuha ko ng police clearance. So, medyo mahirap-hirap na process pa. Medyo, hindi naman mahirap-hirap, kaya lang medyo kailangan ko pang maghintay. Kasi, wala no choice ako. So, ang gagawin ko, ipapadala ko na lang sa kilala ko dito at siya na lang mag-help sa akin na ipasa sa police station dito sa Hong Kong. So, ayun. Medyo marami-rami pang gagawin. Yun, tutulog si Anton. Hindi niya kita. Natulog siya. Lagi siya nandyan. Ayan. So, yun. Nagbabanding kami ng mga pinsan ko kasi may mga pinsan. May pinsan ako dito tsaka pamangkin niya na doon sa kabilang bahay nakatira. So, nagbabanding kami, sinusulit namin yung ilang weeks na magkakasama kami dito. Kasi, syempre, pag uwi nila ng Pilipinas, baka wala na ako sa Pilipinas, baka nasa US na ako kasi pupunta ako doon kay Anthony, diba? So, yun ang inisip namin. Yun lang ang update, guys. So, ito lang, guys. Hindi ko alam yung nararamdaman ko. Masaya na malungkot. Kasi nga, magpo-for good na ako, diba? Masaya kasi uwi na ako sa Pilipinas. Makakasama ko na yung anak ko at ang pamilya ko. Maalagaan ko na siya. Kasi matagal ko siya hindi nalagaan. Yung anak ko. 8 years din na nagtrabaho ko dito at hindi ko siya nalagaan. So, palipad-lipad siya sa mama ko, sa mga kapatid ko. So, mahirap. Kasi yung pakiramdam na gusto mo siyang alagaan pero hindi mo maalagaan kasi nga kailangan mong trabaho para sa kanya. Kaya masaya ako kasi uwi na ako, maalagaan ko na siya. Malungkot kasi tsaka yun, masaya ako kasi nga uwi na ako tapos magbubuo na ako ng bagong pangarap. Yung uwi na para magsimula ulit at magbuo ng bagong pangarap, yung magbubuo kami ng pamilya kasi diba engaged na nga kami ni Anthony. So ayan, kaya nag-apply na kami ng K1. Malungkot kasi 8 years na nakasama ko sila amo at saka yung anak niya na iiwan mo na rin sila. Pero syempre ganun talaga, part talaga ng buhay natin yan na hindi naman siya permanente. At alam ko naman hindi naman to permanente. Syempre may pamilya ako, may anak ako, di ba? So hindi siya permanente. Kaya lang hindi natin maiwasan na malungkot din kasi sabi nga ni amo, malungkot siya pero masaya siya kasi bubuo ako ng pamilya. Ganun, sabi niya, masaya siya kasi ito yung gusto ko. Sabi niya ganun sa I'm happy for you kasi I know that's what you want, to have your own family. That's what she said. And then, sabi niya din na malungkot siya kasi nga nasanay na siya na nandyan ako. Kasi yung amo ko mabait talaga, mabait siya. Hindi siya kagaya ng ibang amo. Amo talaga siya, hindi. Mabait siya. Yun nga lang, pagdating sa anak, talagang tamad sila. Tamad sila pagdating sa anak. Talagang sa akin nakafocus yung pag-aalaga ng anak nila. Pero ngayon, medyo medyo nag-aalagaan naman na sila kasi malaki na yung bata. Kaya lang, iba pa rin pag yun tayong ilaga ng mga Pilipino. So, ayun, malungkot, pero masaya. Masaya kasi 8 years. Nakakapagod na malayo sa pamilya, nakakapagod na mag-isa, na kahit may sakit ka, walang mag-aalaga sa'yo, walang titingin sa'yo, hindi mo makakain yung pagkain na gusto mo pag may sakit ka. Kahit may sakit ka, diba? Parang ang hirap. Parang gusto ko magpahinga muna ng ilang araw, ganyan, mag-relax. Kasi dito kahit may sakit ka,
which is pinapagpahinga naman nila ako. Kaya lang, iba pa rin eh. Kasi, syempre, alam mo na pinapasahod ka, alam mo na may trabaho ka dito, hindi ka masaya na pahiga-higa ka. Pero kung nasa sarili kang bayan, kung hindi ka nagtatrabaho sa ibang bansa, hindi ka nagtatrabaho dito, siguro, makakahiga-higa ka na kampante ka, yun. Yung mahirap, masaya na malungkot. Tapos, nung isang araw, birthday ko pala, nung June 22, birthday ko. Tapos, hindi ko alam na pala si amo sa pinsan ko. Sabi niya, dun sa pinsan ko, bilihan daw ng surprise cake. Si Anthony, nagpabili na ng surprise cake. Hindi ko rin talaga alam. Surprise talaga siya. So, nagpabili si Anthony ng surprise cake sa pinsan ko. Tapos, ibibigay niya sa akin nung birthday ko. Nung birthday ko, lumabas ako. Sabi niya ni amo daw. Sabi ng pinsan ko, nag-chat sa kanya si amo. Sabi daw ni amo, bilahan daw ako ng surprise cake. So, hindi na ako nabilihan kasi nga nagpabili si Anthony. Ang ginawa ni amo, bumili na lang siya ng birthday gift sa akin. Pabango siya. So, tapos may letter siya. Kasi hindi ko na-picturean. Tapos yung pabango, napadala ko na dun sa box ko. Tsaka yung letter. Kasi sinesave ko siya. Hindi ko na pero parang ang sabi niya din sana sa pabango I hope daw I enjoyed the last month here in Hong Kong, sabi niya ganyan. Sana daw pag naamoy ko daw yung pabango, maalala ko daw sila, ganyan. So yun, nakakalungkot, diba? Pero okay lang naman kasi wala ganun talaga. Talagang buhay. Kasi hindi naman natin sila pamilya. May pamilya tayo at kailangan din natin na i-priority yung pamilya natin. So, ayun lang. Yun lang, guys. So, tapos, sinugbanin kami ng mga pinsan ko. Makain kami tuwing Sunday. Magkakasama kami ng 3. Tapos, nga pala guys, simula nung nagka-COVID ako, nung May, hindi na ako nakapag-church. Kasi, simula nung nagka-COVID ako, tapos naging busy kami. Kasi maraming talagang gawa, maraming ginagawa dito. So, yun. Hindi na ako nakakapag-church. Pero, syempre, nagpe-pray pa rin ako. Yun lang. Thank you for watching.